So yun, magandang umaga po. Sasamantalin ko po yung pagkakataon. Biyaya lang po ng Diyos. Marinig niyo po yung simpleng paraan ng kaligtasan po sa Bible. Sapagkat yun lang po ang pag-asa ng tao. Sabi sa Biblia na ang tao ay kailangan makapakinig po ng mabuting balita ng Diyos sa kaligtasan. At malaman po ng tao yung gospel po. Yung gospel po patungkol kay Jesus po, sabi sa Bible. Patungkol po sa bad news, sabay good news po. At hindi po ako naparito para kung ano man pong layunin na masama. Hindi para sa reliyon po, hindi din po para sa pera. Pag may ganun pong tao kayo naririnig, huwag niyo po silang bibigyan ng pera. Mali po yun. Hindi po binabayaran ng salita ng Diyos. Ngayon i-share po sa inyo yung simpleng paraan lang po ng kaligtasan. Sabi po sa Bible, sa King James Version po. At sabi po sa Romans chapter 3 po, verse 23, ito po yung kalagayan ng tao sa Diyos, bawat isa po. Pag binasa nyo po sa Bible, sabi po doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi po doon sa salita ng Diyos. And the same time po, sinabi doon, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po ng tao sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat, kasama po ko ay makasalanan sa harapan po ng Diyos. Tayo po ay makasalanan, sabi po ng salita ng Diyos. Bawat isang tao po sa atin ay makasalanan po at walang hindi. At sinabi po ng Biblia, pantay po tayo sa harapan ng Diyos, lahat makasalanan. At ang malungkot lang po yung bad news, ang makasalanan po ay mayroong parusa ang Diyos sa atin po. Gusto po ng Panginoon malaman po natin yun. Sabi po sa Romans chapter 6 po verse 23, sa salita po ng Diyos, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi po yun ng Bible. So pag tinagalog po natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang gan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Bible. So ang kasalanan po may bayad, sabi po ng salita ng Diyos. Yung malungkot po na kalagayan ng bawat isang tao, tayo po'y patay dahil patay po tayo sa kasalanan. At ang kabayaran din po ng kasalanan, ang tao po'y mamamatay pisikal isang araw. Yun po yung parusa natin sa Diyos. At yung malungkot pa po, ang tao ay mapapahamak po sa impyerno, sapagkat yun po yung parusa natin sa Diyos, sapagkat tayo po yung makasalanan. Sinabi po yun ng Biblia pag kayo po yung nagbasa, na nakakalungkot po na kalagayan ng tao. Kaya yun po, sinabi po yun ng Diyos, ang tao ay mapapahamak sa impyerno sapagkat siya ay makasalanan. Ngayon naman po, sinabi din po sa Bible, yung mabuting balita, yung good news po, na merong tagapagligtas, merong Savior po. Sinabi sa Bible, Jesus ang pangalan niya. Sabi ng Bible. At sinabi po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Doon pa lang po sa Bible verse, merong Diyos na nagmamahal po sa atin. Minahal po tayong makasalanan. Ang hindi lang po mahal ng Diyos sa atin ay yung kasalanan ginagawa po natin. Hate po yun ng Diyos na banal. At ang kagandahan pa po, yung Diyos na matay para sa atin, si Jesus po yun. Sinabi ng Bible, 2,000 years ago po sa bayang Israel, sa Jerusalem, sinabi sa Bible, papuntang Golgotha po, si Jesus ay napako sa krus at namatay at nilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Nag-resurrection, sabi ng Bible po, yung tagapagligtas. At kaya po napako si Jesus sa krus, ay para daw po. Kaya po napako po si Jesus sa krus, binayaran niya po yung kasalanan doon sa krus para ang tao pumaligtas sa impyerno po at hindi mapahamak. At bigyan po ng forgiveness, kapatawaran ng tao sa kasalanan dahil po sa dugo ng Panginoon Hesus na inalay niya doon sa krus. Kaya ang kaligtasan po ay nasa Panginoon Jesucristo lang po. Sinabi ng Biblia, wala na pong iba. Ano po? And the same time po, doon po sa Bible verse na yon, pinapakita ng Diyos yung ginawa niyang sacrifice para ang tao maligtas po sa impyerno habang buhay. Salamat po kay Jesus ng Bible.
Yung ginawa niya sacrifice sa krus para bigyan po tayo ng chance maligtas sa impyerno. May utos po ang Diyos sa atin. Sabi po sa Bible, kayo magsisi at tumalikod sa kasalanan, repent, and kayo manampalataya at magtiwala sa Panginoon Hesus ng buong puso na inyong tagapagligtas. Yan po sabi ng Bible. And sabi din po ng Bible sa Romans chapter 10 po verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi po yun ng Bible. Kung iyong ipapayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ikay maliligtas po. Saan po? Doon po sa impyerno, sabi po ng Bible. Ang Panginoon po, ibig po tayo maligtas, hindi mapahamak sa impyerno. Minamahal po tayo ng Diyos. Kaya po nakalagay na sa Bible, ang nanampalataya po ng buong puso sa Panginoon Hesus ay mayroon ng buhay na walang gan at sa langit pupunta pag namatay at hindi na mapapahamak kahit kailanman sa impyerno. Yan po yung promise ni God sa Bible po para sa atin na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Gift po ni God ang kaligtasan po at ino-offer po sa lahat ng tao. At ang Diyos po magligtas sa atin sa biyaya niya sa inyo po, sa bawat isa. At sana po pag-uwi niyo po ng bahay, kayo po'y mag-pray sa Diyos na nasa heaven, hindi po natin nakikita. Kay Jesus, mag-pray po kayo sa Kanya. Sabi kasi sa Bible, nandun siya sa heaven. Mag-pray po kayo na humingi kayo ng tawad sa Panginoon Hesus. At aminin niyo po kayo makasalanan, magsisi at humingi ng tawad. At tanggapin niyo po si Jesus na inyong tagapagligtas Savior. Ipag-pray niyo po yun sa Panginoon Hesus ng buong puso. At ipag-pray niyo din po sa Panginoon Hesus na nanampalataya po kayo ng buong puso sa Kanya, na siya ang anak ng Diyos at yung ginawa niya sa krus na paraan ng kaligtasan po. Yung death, burial, and resurrection po ni Jesus. Yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus ay sampalatayan natin ng buong puso po. At ipag-pray niyo din po sa Panginoon Hesus na sampalatayan siya ng buong puso na siya ang Panginoon. Ipag-pray niyo po din. At ipag-pray nyo din sa Panginoon Hesus na sampalatayan siya ng buong puso na siya po ang anak ng Diyos at binuhay ng Diyos sa mga patay. At ipag-pray nyo din po sa Panginoon Hesus, kabagan kawaan po tayo na iligtas po ang ating kalulubuhay doon po sa impyerno habang buhay. At salamat po, may share yun sa inyo. Magandang umaga po at tanghali. At doon lang po yung